Binabati ko kayo sa pangalan ng Panginoon Kristo na sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, tayo pa ay lalo pang lumalim, lalo pang maging matatag yung ating pananalig sa Panginoon. Salamat sa Kanya na patuloy tayong tinuturuan mula sa Kanyang mga salita. Sa araw na ito ay patuloy nating itutuloy na pag-aralan yung sulat sa 7 iglesia ng pahayag Kabanata 2 hanggang 3. Ito pong mensaheng ito ay kailangan nating pakinggang mabuti dahil ito ay tungkol sa katayuan ng mga churches sa huling panahon, sa ating panahon. Now, nasa pang-6 na tayo. Ito po ay mensahe para sa church sa Philadelphia. At nais kong basahin sa Magandang Balita Biblia. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Philadelphia. Ito ang sinasabi ng banal at pagkakatiwalaan. Siya na may hawak ng susi ni David. Walang makakapagsara ng anumang buksan niya at walang makakapagbukas ng anumang sarhan niya. So yung pong Philadelphia, ang ibig sabihin nito ay pag-ibig bilang magkakapatid kay Kristo. At dito mismo sa talatang ito ay ipinahayag ng Panginoon Kristo yung kanyang kapangyarihan at yung kanyang autoridad. At sinabi nga niya sa verse 8, nalalaman ko ang iyong mga gawa. Alam kong kakaunti ang kakayahan mo. Ngunit sinunod mo ang aking turo at naging tapat ka sa akin. Tingnan mo, binuksan ko ang isang pinto sa harapan mo at walang sino mang makakapagsara nito. Dito mismo ay sinabi ni Jesus, sinunod mo ang aking turo at naging tapat ka sa akin. Ito ay papuring mensahe sa katapatan ng Philadelphia Church, katapatan kay Kristo at maging sa kanyang salita. Kaya naman ang Panginoon ay ipinahayag niya at sinabi niya, tingnan mo. Sabi po rito na nagbukas ako ng pintuan para sa iyo at yung binuksan ko ay walang makakapagsara. Yun po yung sinabi niya dito. So ito po, ano ba ang tinutukoy niya rito? Ito po ay nilalarawan ang kalayaan na magbahagi ng mabuting balita ng Panginoon Kristo. Ang bukas na pinto ay pagkakataon ng pag-iibanghelyo. Yan po ay mababasa sa 1 Corinthians chapter 16 verse 9, 2 Corinthians chapter 2 verse 12 at saka sa Colossians chapter 4 verse 3. So itong pintuang ito ay marapat na pasukin ng bawat Kristiyano ng may pananalig upang ipahayag yung paghahari ng Panginoon. Mapalawak yung kanyang kaharian dito sa lupa. At sinasabihan niya ang church na sinabi niya, tingnan mo, binuksan ko ang isang pinto sa harapan mo. Sabi, tingnan mo. Kasi ang Panginoon ay naglagay siya sa ating harapan ng pintuan ng pagkakataon upang mag-ibanghelyo, subalit hindi natin nakikita. Kaya nga sinabi ni Jesus, tingnan mo. Now, sabi nga sa Matthew chapter 24 na napakasagana ang aanihin, ngunit iilan lang, kokonti ang mga manggagawa. And I do believe na kasama ka doon sa kokonti na tutugon o tumutugon sa utos ng Panginoong Kristo. Now, kapag nakita natin ang bukas na pinto, ay kailangan ito ay pasukin. Dahil nais ng Panginoon na samantalahin natin yung pagkakataon ng pag-iibanghelyo na ibinigay niya sa atin. So sinabi pa niya, alam ko, nakakaunti ang kakayanan mo. Kilala ka ng Panginoon. Kilala tayo ng Panginoon. Alam niya ang lahat. Mula ulo, mula talampakan, loob hanggang labas, kilala niya tayo. Yung nilalaman ng ating puso, yung motibo natin, yung iniisip natin, alam niya. Ay marahil, sabi mo, wala akong lakas. Ako ay nahihiya. Ako ay konti lang ang aking nalalaman. Now, dito mismo ay sinasabi ng Panginoon na tayo ay magtiwala sa Kanya. Kailangan natin ang lakas ng Diyos, umasa sa Diyos, dahil yung ating lakas ay limitado at kailangan nating manangan sa lakas ng Panginoong Kristo. At yung lakas ng Diyos ay malinaw na katibayan sa buhay ni Apostle Paul.
doon sa kanyang kahinaan. Sa 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to 10, ang Apostle Paul ay nanalangin sa Panginoon ng 3 beses na hahalisin yung pahirap sa kanya. Ngunit alam nyo ang tugon ng Panginoon sa verse 9. Sabi ni Lord, ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Sapat si Lord sa lahat ng ating kailangan, lahat ng ating kakulangan. Lahat ng mga bagay na kung saan tayo mahina, sapat si Lord. At sabi pa niya rito, lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. So ang naipapakita natin dito ay yung kalakasan ng Panginoon na binibigay niya sa atin. Kaya sabi pa ni Pablo, kaya't buong galak na ipinagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. And in verse 10, dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina. Hindi na niya tinitingnan, hindi niya iniisip, hindi siya conscious yung mga bagay na kahinaan niya, sapagkat kung kailan ako mahina, sabi ni Apostle Paul, saka naman ako malakas. Hallelujah! Po rin ang Panginoon. So umasa sa kapangyarihan ng Diyos sa ating kahinaan. Ang tulong niya ay sapat upang maging mabisa na pasukin yung bukas na pinto na inilagay niya sa iyong harapan. At sinabi pa niya, sinunod mo ang aking turo at naging tapat ka sa akin. At dahil sa katapatan ng church sa Philadelphia, alam po niyo nalugod ang Panginoon. Wala siyang sinabi laban sa church sa Philadelphia. Wala siyang puna, wala siyang pintas na sinabi. Dahil ang Philadelphia Church ay alam nila ang salita ng Panginoon. Katulad mo, alam mo ang salita ng Panginoong Jesucristo. At hindi lang nila yon basta alam, kundi ito ay kanilang pinaniwalaan. At dahil pinaniwalaan nila, ito ay kanilang sinunod, yung katuruan, bilang patunay ng kanilang pananampalataya at ng kanilang pag-ibig sa Panginoong Jesucristo. Kaya sa verse 9, sinabi ng Panginoon, pakinggan mo, padudulugin ko sa iyo at payuyo ko rin sa harapan mo ang pangkat ni Satanas na nagsisinungaling at nagpapanggap ng mga Hudyo upang malaman nilang iniibig kita. So dito mismo sa talatang ito, alam po ninyo marami na pong mapagbalat kayo, maraming mga nagpapanggap na, no, na akala mo ay sila ay sa Diyos pero sa totoo ay hindi naman pala. So dito mismo sa talata, ay sila ay talagang physically mga Hudyo sila, pero hindi sa espiritual. Dahil sinabi mismo ng Panginoon Kristo, pinahayag niya, sinabi, yun ay kasinungalingan. Kayo ay nagpapanggap lamang, yun ang sabi ng Panginoon. Dahil sinasabi po sa Romans chapter 2, verse 28 and 29, sapagkat hindi tunay na Hudyo ang isang tao, dahil lamang sa Hudyo ang kanyang magulang at dahil sa pagtutuli ng laman. So ito po yung practices nila in the Old Testament. At sabi sa verse 29, ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago. Nabago na ang puso't kalooban ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautosang nasusulat. Ang papuri sa kanya ay hindi mula sa tao, kundi mula sa Diyos. So ang tunay na born again, nabago ang puso at kalooban. So marami nagsasabi, they are born again, they are Christian, pero wala ka namang nakikitang pagbabago. Pero dito mismo sabi niya, mga ano lang yun, mga mapagpanggap, yun ay kasinungalingan. So kailangan, sinabi rito, mabago ang puso at ang kalooban. Now in verse 10, sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiyaga, iingatan naman kita pagdating ng panahon ng pagsubok sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. So ito ay pangako ng Panginoong Jesucristo sa mga matatapat. Ang sabi niya, iingatan kita pagdating ng panahon ng pagsubok. Now, sinabi pa ni Jesus, tinupad mo ang aking utos na matyaga. So, sa kalagitnaan ng mga kahirapan sa buhay ng mga Kristiyano sa Philadelphia, sila po ay nagtiyaga. Sila po ay nagtiis. Sinunod nila yung turo patungkol sa huwag talikuran ang pananampalataya. Sila po ay nagdanas ng hirap, sila ay hindi sumuko, sila ay hindi nag-alinlangan. At dahil sa kanilang katapatan at katiyagaan, ang Panginoong Jesucristo ay nangako sa Philadelphia Church. At yung pangakong yun ay hindi lamang sa kanila, kundi ito ay para sa ating lahat na mga matatapat, na natiling tapat sa Kanya.
Ito po yung pangako niya sa verse 10. Sanabi niya, iingatan naman kita pagdating ng panahon ng pagsubok sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. So dito mismo, ang pangako ng Panginoon Jesucristo ay yung pangangalaga, yung protection niya sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng tukso na darating sa mundong ito. So karamihan po sa Bible scholar ay nakita nila yung matinding kahirapang ito, yung Great Tribulation na ito, ay nakita nila at ito yung sinabi nila. Sabi nga po niyan sa Matthew chapter 24 verse 21, sapagkat sa panahong iyon ang mga tao magdaranas ng napakalaking kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. So mismo itong mga Bible scholar, nakita nila yung hour of trial na ito po yung Great Tribulation. So ito ay malinaw na mayroon pong Great Tribulation sa hinaharap. Ito po ay grabing pahirap. Yung po yung sabi niya na mararanasan ng sanlibutan. At ang tanging paraan upang makaligtas dito ay alisin ang mga tunay na mananampalataya sa sanlibutan. Ito po yung tinatawag natin na napag-aralan natin nakaraan na rapture. Ito yung pagdukot sa mga mananampalataya, pag-alis sa kanila, pagdagit sa kanila. Yun po ay nakasulat sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17 na sinabi na sila ay they will be caught up together. Yun po yung sinabi niya. Ano po yung caught up? Ito pong caught up na sinabi dito ay ito po yung rapture nga na nasabi ko kanina na mula sa salitang Latin na rapio o rapturo na ibig sabihin yan po ay pagdagit, pag-alis, pagdukot sa mga nanampalataya kay Kristo Jesus. So ang rapture ay katuparan ng pangako na ng Diyos sa mga nananatiling matapat sa kanyang salita. Sabi nga niya, darating ako sa lalong panahon. So ito ay pangako sa church na sila ay maliligtas sa panahon ng grabing pahirap. So itinuturo nito na ang rapture na ito itinuturo sa atin. Tandaan po natin, magaganap ang rapture bago magsimula ang Great Tribulation. So yung rapture sa church ay mababasa po natin yan sa John chapter 14 verse 1 hanggang 3. Sabi ng Panginoong Jesucristo, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. Purihin ang Panginoon. So dito mismo sa talatang ating binasa ay walang binanggit na kahatulan sa church sa Philadelphia, kundi sa halip ang sinasabi rito ay yung church, yung matapat na church, ang Philadelphia church, sila po ay aalisin dito sa sanlibutan at dadalhin sa langit. So tandaan po natin na ang ating tunay na tahanan ay sa langit. Tayo po ay nakaupo na nakasama ni Kristo sa langit. Mababasa po yan sa Ephesians chapter 2 verse 6. So ano ang nais ng Panginoon Jesucristo na dapat gawin ng church? Sabi po sa verse 11, darating ako sa lalong madaling panahon. Ingatan mo ang katangiang nasa iyo upang hindi maagaw ninuman ang iyong korona. Darating ako sa lalong madaling panahon. Ito ang tinutukoy nito ay yung rapture, yung sinasabi rito. Amen. Praise God. So ang church sa Philadelphia ay dapat nilang isaisip na si Jesus ay darating. Sa panahon din natin, dapat nating isipin na ang Panginoon Jesucristo ay darating sa madaling panahon. At dahil siya ay darating sa madaling panahon, kailangan pong maghanda sa kanyang pagbabalik, sa kanyang pagdating. At ang payo o pangaral sa church sa Philadelphia ay ito po yung sinasabi niya na ingatan mo yung katangiang nasa iyo. Ano ba yung katangiang nasa iyo? Lahat po ng kumilala kay Kristo bilang Panginoong tagapagligtas, mga Kristiyano, totoong Kristiyano, ay pinagkalooban tayo ng iba't ibang kaloob o regalo or gifts at binigyan din tayo ng iba't ibang abilidad. Kaya naman ang Panginoong Diyos ay umaasa sa atin na pagkaingatan yung ipinagkaloob sa atin. Gamitin natin yung mga kaloob at abilidad na ibinigay sa atin.
upang makapagpatuloy at manatiling tapat at magtiis hanggang siya ay bumalik, upang sa gayon ay wala pong makakaagaw sa ating korona. Hindi maibibigay sa iba dahil ang pagbabalik ng Panginoon ay bigla, hindi inaasahan. So huwag tumalikod sa pananampalataya kay Jesus at sa kanyang salita upang di maibigay sa iba ang iyong korona. Nakasulat po yan sa Matthew chapter 25 verse 28 up to 29. Na yung corona ay pwedeng makuha ng iba, pwedeng mawala sa iyo. Amen. Kunin. Sabi niya, yan po yung sinabi niya, kunin ninyo at ibigay sa iba. Yung mayroon pa. Mansakin mo, nag-iisa na nga lang yung abilidad mo, yung kaloob mo, tapos maibibigay pa sa iba. So kailangan, hold on. Amen. Pagkaingatan natin yung ibinigay sa atin. Dahil kung hindi tayo mag-iingat, yung corona ay maaaring maibigay sa iba. Kaya dito mismo sa talatang ito, ang Panginoong Jesucristo ay inihikayat niya ang bawat mananampalataya na tapusin ang takbuhin ng matagumpay. Tapusin mo, tapusin natin yung takbuhin na kalaan sa atin o tungo sa ating ganap na tagumpay. Amen. So marahil ay nararamdaman mo na ang iyong pananampalataya, yung spiritual growth mo ay tila kokonti na lang, maliit na lang. Pero dito ay sabi dyan ay gamitin kung ano yung ibinigay sa'yo. Gamitin natin yung mga kaloob, yung mga abilidad na binigay ng Panginoong Jesucristo at mamuhay tayo ayon sa kanyang salita. At ang Diyos mismo ang magbibigay ng kapurihan sa iyo. Now sa verse 12, sinabi po dyan, ang magtatagumpay, eto yung pangako niya, ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos at hindi siya maalis doon magpakailanman. Iuukit ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit, buhat sa aking Diyos. Iuukot ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. So ito ay pangako ng gantimpala sa mga magtatagumpay. Ang sabi diyan, sila ay gagawing haligi sa templo ng Diyos. Ano ba ang haligi? Ang haligi ay larawan ng tatag at tibay. Ang haligi, ito yung humahawak sa building o sa gusali. At ang tanging sumusuporta o umaalalay sa haligi ay ang pundasyon. Walang iba ang ating pundasyon ay ang Panginoong Jesucristo. At ang tunay na haligi ng church ay sumusuporta sa church. Amen. At dahil siya ay sumusuporta sa church, kasi ang kanyang pansin nakatutok sa Panginoon na siyang kanyang pundasyon. Ang sabi pa dyan, hindi siya maalis doon magpakailanman. So ang mananagumpay ay meron siyang place of permanence. Siya ay mananatili doon, mamamalagi doon kasama ang Diyos. Revelation chapter 21 verse 3. Now sabi pa dyan dito ay iuukit ko, sabi ni Kanon, iuukit ko ang pangalan ng aking Diyos, iuukit ko ang aking bagong pangalan. So ano itong mga pangalan na ito? Ito ay marka ng pagkakilala, marka ng pagiging isa kay Kristo Jesus. Sabi nga sa John chapter 14 verse 3, where I am, kung nasaan ako, nandun din kayo. Amen. So tandaan po natin yung ating pong citizenship ay sa langit kasama ang Diyos. At lahat ng bagay ay bago. Sabi nga sa Philippians chapter 3 verse 20, tayo po ay alien lang dito sa earth na to. Amen. Tayo ay manlalakbay lang, dayuhan lang sa lugar na ito, sa mundong ito. Kaya naman sa verse 13, ito po yung paalaala sa atin, kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. So ang salita ng Panginoon Jesucristo, yung kanyang payo, ay hindi lang dapat tayo makinig, kundi sumunod. Gusto pa rin natin yung mga bagay, yung mga salita na sinalita ng Panginoon Jesucristo. Dahil kung tayo ay maging katulad ng Philadelphia Church, tayo po ay mananatili kay Kristo at sa kanyang mga salita ang ating pundasyon.
Tayo ay umasa na siya yung ating pinagmumulan ng ating lakas, hindi ang ating sarili. So ang Church of Philadelphia, ito po ay napakahalagang halimbawa para sa atin na tayo ay manatili sa salita ng Panginoon at sa Panginoong Jesucristo na ating pundasyon. So ang Church of Philadelphia ay alam nila yung kanilang mga kahinaan at umasa sila sa biyaya at lakas ng Diyos na punuin ito o mapuno sa kanilang mga buhay. At bilang pangwakas, minamahal na kapatid, we are not perfect. Hindi po tayo perfecto. Alam natin yung ating mga kahinaan. Alam natin yung ating mga kapintasan. Ngunit naisin mo na manatili na maging tapat sa salita ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Dinggin at sundin ang sinasabi ng Espiritu. Amen. So tayo po ay manalangin, Lord Jesus, bigyan mo kami ng tatag, manindigan sa iyong salita. Matutong makinig, unawain at tuparin ang sinasabi ng banal na Espiritu Santo upang ang korona ng tagumpay ay makamtan. Amen. Purihin ang Diyos!